Pangalawang episode, dito tayo na-stop o natigil sa Al-Khutwatut Taliya na kung saan natapos na yung pagbabahagi ng da'wah, pangangaral ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, sa una sa kanyang ama, sa kanyang pamilya. Pangalawa, sa kanyang mga nasasakupan, sa mga tao sa kanyang komunidad. Pangatlo ay sa hari. Ngayon, ang nangyari, kakaunti lang ang naniwala kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pati yung hari hindi naniwala, nanatili sa kanyang pagsuway sa nag-iisang Diyos. Si Ibrahim, ang naisip niya ay sirain na lang itong mga rebulto na sinasamba ng kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga tao. Sinabi niya sa kanyang sarili na ito lang yung dahilan kung bakit itong mga tao na ito naliligaw ng landas dahil sa mga rebulto na ginagawa nila mismo. Ginagawa ng kanilang mga kamay, hinuhugis tao, itong mga rebulto na to, ito ang nagiging dahilan kung bakit kami nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan patungkol sa Diyos. Dahil ito ang nanliligaw sa kanila, itong mga rebulto na to. Ngayon, ang pinakahuling step na ginawa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, ang naisip niya ay sirain na lang itong mga rebulto. Itong mga rebulto na sinasamba nila ay babasagin niya. So ito ay napakahirap na task, napakahirap na plano kay Ibrahim. Bakit? Sino makakalaban niya? Lahat ng mga tao doon na naniniwala doon sa mga rebulto. Mas marami yung mga taong, mga deboto doon sa mga rebulto. So mahirap sa kanya, maaaring ikapahamak niya ang kanyang gagawin. Pero dahil siya ay malakas ang kanyang paninindigan, malakas ang kanyang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagdalawang isip na gawin ang kanyang plano na sirain ng mga rebulto. In fact, sinabi pa niya sa mga tao, sinabi pa niya sa kanila, hindi niya sinikreto sa kanila. Sinabi niya, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Sumpaman kay Allah, ang mga rebulto na sinasamba ninyo ay sisirain ko na. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, sisirain ko. بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, pagkatapos ninyong umalis, pagkatapos ninyong iwanan itong mga rebulto na to, babasagin ko sila. Sisirain ko sila. Pero, hindi niya sinabi kung kailan. At, anong oras niya gagawin. Isa ito sa mga teknik na kung saan para hindi siya mapigilan sa kanyang plano. Kasi kung nag-oversharing si Ibrahim, maaring mapigilan lang kanyang plano. Ngayon, sekreto na gagawin niya ang kanyang plano pero hindi alam ng mga tao kung kailan niya ito gagawin. Ang sinabi lang sa kanila, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, sumpaman kay Allah na sisirain ko ang inyong mga rebulto. Yan lang ang nakakasira sa atin, ang mga sinasamba ninyo. Yan ang dahilan kung bakit tayo hindi nakakaintindihan. Ngayon, pinaalam ni Ibrahim sa kanila na sisirain niya ang mga rebulto pagkatapos nilang umalis o tumalikod dito. Pero hindi nila pinansin. Hindi nila pinansin si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hindi sila na-threat. Sabi na, sino si Ibrahim? Isang kabataan lang na kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Kumbaga, ang tingin nila kay Ibrahim, maliit na tao. Sino ba si Ibrahim? Ito ba ang sisira sa ating relihiyon, sa ating mga sinasamba? So hindi na threat sa kanila yung sinabi ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pero si Ibrahim, totoo siya sa kanyang gagawin. Sinabi sa Surah As-Saffat, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Siya ay tumingin sa buwan at sa mga bituin. Ibig sabihin nun, sa panahon na yon, makikita nila, malalaman nila kung anong petsa, anong buwan, sa pamamagitan ng pagtingin sa buwan at sa mga bituin. Kasi yun ang asal, yun ang original na pagtitingin tayo sa buwan, dito natin malalaman yung mga mawaqit, yung mga oras. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. O Muhammad, tinatanong kanila patungkol sa ahilla, sa buwan o sa mga bituin. Mawaqitu linnas, ito yung mga oras. Kaya pag tuwing Ramadan, papasok ang Ramadan, tumitingin tayo sa buwan kasi doon natin malalaman kung pumasok na ba yung Ramadan. Okay? So ito yung pinaka-original na pagtingin. Kaya nga hijri yung sa atin, yung date natin, yung mga buwan natin nakadepende sa buwan. Yung mga petsa natin, hindi siya sa Gregorian calendar. Ito yung original. Ngayon, si Ibrahim, tumingin siya sa bituin. At nakita niya na ito na yung oras ng kanilang kapistahan. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Anong oras ng kapistahan? Ito yung nangyari ito sa atin.
Di ba? Yung mga pesta ng mga Santo Niño, mga pesta ng mga rebulto. Sa Manila, pag dumarating yung Nazareno, yung ginagawa ng pag Nazareno, yung mga deboto lumalabas, nagpipesta sila, dinadakila yung rebulto na binubuhat nila. Ganon yung nangyayari. So, may time na ganon ang kanilang ginagawa sa panahon ni Ibrahim a.s. Nakita ni Ibrahim ang buwan, so ito na yung oras, ito na yung petsa, yung buwan na kapistahan nila. So, in-invite nila si Ibrahim na makisama sa kanila. Faqala inni sakim. Anong sinabi ni Ibrahim? Ako ay may sakit. Di siya sumama at sinabi niya siya daw ay may sakit. Sa hadith, na may 3 beses na si Ibrahim ay nagsinungaling. 3 beses. Ito yung una, yung sinabi niya na siya ay may sakit para hindi sumama sa kanilang festa. Pangalawa, nung sinabi niya na ang kanyang asawa ay yung babae na si Sarah, inaha ukhti. Kapatid ko siya. Pero asawa niya yun. Pangalawa, nung sinabi niya na yung rebulto na to na malaki, yan yung pangatlo, yung sabi niya, ito yung sumira. Sinabi ng mga ulama, hindi ito hakikiyan, hindi ito truly na nagsinungaling si Ibrahim. Bagkus siya ay nagsabi ng katotohanan. Ito lang yung sa buhay ni Ibrahim, 3 beses lang daw siya, ayon sa hadith, nagsinungaling. Pero itong 3 beses, hindi siya 100% na nagsabi ng kasinungalingan. Yung sinabi niya na faqala inni sakim, ako ay may sakit. Ngayon, ang pagkakaintindi ng mga tao na nag-invite sa kanila, nag-invite sa kanya ay sakit na physical. Hindi siya makalakad o may lagnat. Pero ang inisip ni Ibrahim, emotionally sick. Bakit? Masakit ang aking dibdib dahil sa mga ginagawa ninyong kasalanan kay Allah. Pagtatambal, yung kapistahan na ginagawa ninyo, lahat puro shirk. Lahat ng ginagawa nila, kapistahan, umiinom, kung ano-anong ginagawa, sumasayaw, nag-aalay ng mga pagkain dito sa mga rebulto. So, pag nakikita ni Ibrahim, sumisikip ang kanyang dibdib at yun ang sinasabi niyang sakim. Hindi sinabi niya na ako ay may sakit physically. Pero iba yung pagkakaintindi. Ito yung tinatawag na sa Arabic al-ma'arid, indirect na pagsasalita. Kumbaga nagsasabi ka ng isang bagay na ang iniisip mo, iba sa naiisip nila. Ito yung tinatawag na al-ma'arid. At yun ang ginamit ni Ibrahim. Kaya sinabi ng mga ulama, hindi ito 100% na pagsisinungaling. Nakuha nyo? 3 beses sa buong buhay ni Ibrahim, nagsinungaling. Pero hindi pa siya 100% na pagsisinungaling. Subhanallah. Sa buong buhay niya, 3 beses lang nagsabi ng isang kasinungalingan. Pero daruri pa. Pero hindi pa siya kasinungalingan. Subhanallah. Sabi nga sa buhay natin, ilang beses tayo nagsinungaling? Tanungin natin ang ating mga sarili. Subhanallah. Ikaw lang ang mag-isa sa buhay ko. Yung pala marami sila. Subhanallah. Isipin nga natin, i-evaluate natin ang ating mga sarili. Yung beses tayo nagsinungaling. Si Ibrahim a.s. 3 beses lang nasabi sa hadith, pero pinagdebatihan pa ng mga ulama na hindi ito pagsisinungaling. Kumbaga, gumamit siya na indirect na pagsasalita para lang makaiwas doon sa kanilang invitation. Nakuha nyo? Faqala inni sakim. At meron siyang plano doon sa mga rebulto ng kanilang sinasamba. Wa kharaju lil ihtifal. Fatawallaw anhu mudbirin. Nung sinabi ni Ibrahim may sakit siya, iniwan nila si Ibrahim. Hindi na nila pinasama, hindi nila pinilit kasi ang alam nila, pagkaintindi nila, physically sick, yung pala emotionally sick. Yun ang inisip ni Ibrahim a.s. Hana waqt tanfidhi khuttatahu. Ngayon, dumating yung oras na gagawin niya ang kanyang plano na sirain o basagin ang mga rebulto na ginagawa nila. At itong plano nila, plano ni Ibrahim, alam na nila. Alam na nila. Nasabi na ni Ibrahim, pinalam niya. Pero, hindi nila alam kung kailan. Fatawallaw anhu mudbirin. Iniwan nila si Ibrahim a.s. at sila ay nagpesta, no? Nag-celebration, yung mga rebulto nila, nirampa nila, nag-aali sila ng mga pagkain. Nagbigay sila doon ng mga pagkain. Ngayon si Ibrahim, faraga ila alihatihim, faqala ala ta'kuluna ma lakum la tantiqun. Pinuntahan ni Ibrahim ang mga rebulto, pasekreto. Ito ibig sabihin ng raga. Raga, dahaba, siriyan. Pumunta doon sa mga rebulto na pasekreto na hindi nakikita ng mga tao. Ma lakum la tantiqun.
Ngayon, kinakausap niya yung mga rebulto. Pero, ang kinakausap ni Ibrahim ang kanyang sarili. Pero alam niya na hindi nagsasalita itong mga rebulto na ito. So, ibig sabihin, sa time na yon, si Ibrahim, wala siyang nararamdaman na takot, hindi siya nagmamadali na sirain. Baka may makakita sa akin kung anong gawin nila sa hindi. Nag-spend pa siya ng time doon sa lugar na kung saan nandun yung mga rebulto. At kinakausap niya ang mga rebulto. Malakum la tantiqun. Bakit hindi kayo nagsasalita? Faqala ala ta'kulun. Ito yung mga pagkain na inalay sa inyo, bakit hindi nyo kinakain? Walang nagagalaw sa mga pagkain na ito. Faraga alayhim darban bil yamin. Pagkatapos niya kausapin itong mga kinakausap, actually, kinakausap ni Ibrahim ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang magsalita, kumbaga, hindi naman pag-insulto, di ba? Pinagtatawanan. Kumbaga, anong klaseng pag-iisip to na sinasambali ng mga rebulto na to? Hindi naman nagsasalita. Pinasag ni Ibrahim itong mga rebulto sa pamamagitan ng darban bil yamin sa kanang kamay. Kasi usually, yung kanang kamay, ito yung malakas na ginagamit natin. Maliban lang sa mga kaliwete. So usually talaga, yung yamin, yung kanan, yun yung malakas. Pag pumalo, malakas. Iba yung lakas ng kanan at saka kaliwa. Maliban lang sa mga kaliwete. Ngayon, ang ginamit ni Ibrahim, sinabi sa Quran, kanang kamay. Nung pinalo niya ang mga rebulto na ito. So binasag niya lahat. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Binasag niya lahat ang mga rebulto na nandoon. Maliban lang, illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Maliban lang sa pinakamalaki. Halimbawa, yung may mga rebulto doon, yung Black Nazareno halimbawa, yung malaking rebulto, may mga maliliit pa doon na mga rebulto, lahat binasag niya, ang natira lang yung pinakamalaki. Yun lang ang tinira na dyan. Pero meron siyang plano kung bakit yun ang kanyang tinira, hindi niya binasag. Okay, kasi malalaman nila na si Ibrahim talaga ang gumawa nun. Kasi siya yung nag-warning sa kanila. Muhakamatu Ibrahim a.s. Ngayon, nalaman nila, pagkatapos ng kapistahan, pumunta sila sa kanilang mga rebulto para kunin yung mga pagkain na bless. Ang paniniwala nila, nagkumukuha sila ng bless doon sa mga pagkain na inalay nila. Nakita nila na basag. Watallahi la akidan nasnamakum mudbirin. Qalu man fa'ala hada. Directly nagsabi sila, sino ang gumawa nito sa ating mga Panginoon? Bialihatina. Innahu laminadh dhalimin. Sino ang gumawa nito sa mga rebulto natin, ating mga bialihatina? Sinabi nila Panginoon. Sino ang gumawa, sino ang bumasag dito sa ating mga Panginoon? Subhanallah. Doon pa lang sa salita na yon, malalaman natin kung gaano kaligaw ang kanilang relihiyon. Bakit? Mayroon bang Diyos na nagagawan mo ng masama? Nasasaktan mo? Wala. Man fa'ala hadha bi'alihat. Sino man ang gumawa nito, innahu laminadh dhalimin. Tunay na siya ay nakagawa ng kasalanan. Kasi, bakit? Sinaktan niyan Diyos? Doon pa lang makikita mo kung gaano kaligaw ang kanilang paniniwala. Qalu sami'na. Sami'na fatayadhkuruhum. Narinig namin isang kabataan na kung saan marami siyang sinasabi patungkol sa ating mga rebulto, sa ating mga Diyos-Diyosan. Yuqalu lahu Ibrahim, pangalan doon niya ay si Ibrahim. Bakit ganito yung salita nila? Sinabi ng mga ulama, alam nila na si Ibrahim ang gumawa. Pero, sinasabi nila, narinig namin na si Ibrahim ang gumawa nito, isang kabataan. Pagmamaliit, di ba? Kumbaga, ang pinapakita dito sa aya na ito, sa verse na ito, hindi nila recognize si Ibrahim. Nagpapanggap sila na hindi nila kilala si Ibrahim. Isang kabataan, sino man gumawa nito? Isang kabataan daw, na pangalan daw ay si Ibrahim. Kung kilala nyo, directly, si Ibrahim ang gumawa niyan. Kilala ko yan, anak niya ni ganito, ganito, ganyan. Pero ang sinabi nila, isang kabataan, na kung saan marami siyang sinasabi patungkol sa ating mga rebulto, pangalan daw niya is si Ibrahim. Kung paano nila diniscuss o pinakilala si Ibrahim sa paraan na minamaliit nila. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Ngayon, dalhin niyo dito si Ibrahim. Dalhin niyo dito si Ibrahim at dito sa maraming tao at sila ay sasaksi sa ginawa ni Ibrahim. Ibig sabihin, lilitisin nila si Ibrahim pero alam na nila na siya talagang gumawa. Bakit nila dadalhin sa maraming tao? Para saksihan ng mga tao ang ginawa ni Ibrahim. Pero doon sila nagkamali. Doon sila nagkamali. Bakit? Doon na ipapasok ni Ibrahim ang kanyang da'wah. Kaya nga tinira niya yung malaki, doon na niya sasabihin ng kanyang da'wah.
muhakamatu sya'b, yung tinatawag na people power. Ito yung tinatawag na democracy. Kumbaga, yung mga tao na mismo ang hahatol kay Ibrahim. Kaya nga dinala nila si Ibrahim in front of people doon sa mga deboto para saksihan, paaminin si Ibrahim mismo sa harap ng maraming tao. Alam nila na si Ibrahim ang gumawa, pero gusto nilang aminin sa bibig mismo ni Ibrahim na ginawa niya itong mga pagbabasag ng mga ribulto. Ngayon, tinanong nila si Ibrahim, qalu wa anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Ya Ibrahim, ikaw ba ang gumawa nito sa aming mga ribulto? Bakit nila tinanong? Sinabi natin kanina, alam na nila na si Ibrahim ang gumawa. Pero tinanong nila para marinig ng mga tao kung anong sasabihin ni Ibrahim. Kumbaga, paaaminin nila si Ibrahim na siya ang gumawa. Anong sinabi ni Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ito yung pangalawang sinasabi nila na nagsinungaling. O pangatlo, na nagsinungaling si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ang sinabi ni Ibrahim, ang discussion ng mga ulama, hindi siya nagsinungaling. Yung bal doon, yung sa Arabic language, yung bal, yung word na bal, yung tinatawag na lil idrabi wal intiqal. Ibig sabihin nun, pag may tinanong sa'yo, iibahin mo yung topic. Nakuha nyo? Kumbaga, hindi mo sinagot yung tanong nila. Sa Tagalog, ganun pa man, o however, ganun. Ganun yung paraan. Hindi na sinabi na ito yung gumawa. Kasi kung sinabi na ito yung gumawa, magsisinungaling siya. Diba? Pero ang sinabi ni Ibrahim, itong malaking ribulto na to, tanungin nyo nga kung siya ang gumawa, is'aluhum. Itong malaking ribulto, is'aluhum in kanu yantiqun. Tanungin nyo itong malaking ribulto kung siya nga ang gumawa dito sa mga nabasag na mga ribulto. Paano nila tatanungin yung ribulto? Hindi naman nakakapagsalita. Challenge yun sa kanila. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanungin niyo itong ribulto. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh dhalimun. Ibig sabihin, faraja'u ila anfusihim, medyo napuko yung akida nila. Napuko yung kanilang paniniwala na talagang hindi nakakapagsalita itong mga ribulto. Bakit natin sinasamba? Faraja'u ila anfusihim. Sinabi nila, innakum antumudh dhalimun. Totoo nga na kayo ang mali. Si Ibrahim yung tama. Si Ibrahim yung tama ang kanyang paniniwala, tama ang kanyang akida, ang kanyang dawa, siya ang nasa tunay na landas. Kasi sinabi natin, kung totoong itong mga Diyos-Diyosan na to, bakit sila nabasag? At itong malaki na to, bakit hindi na pinagtanggol itong maliliit na ribulto? Kung itong malaki, siya ang Diyos, sabihin niya kung sino yung sumira sa mga ribulto na to. Tanungin nyo. So hindi sila nakasagot. Medyo nanumbalik sila sa kanilang paniniwala. Innakum antumudh dhalimun. Si Ibrahim nga ang tama at kayo yung mali. Napukaw ang kanilang mga puso pero saglit lang. Nangibabaw pa rin ang kanilang pagmamataas. Istikbar. Thumma nukisu ala ru'usim. Kung baga, totoo nga, no? Mali itong ginagawa natin. Hindi. Parang nagmano sila. Saglit lang yung kanilang sinabi. Naniwala sila pero saglit lang. Faraja'u thumma nukisu ala ru'usim. Dahil bakit? Sa maraming tao yun, ha? Sa maraming tao. Hindi nila makaya na sila ay mapapahiya. So kailangan bawiin nila. Hindi. Ikaw, Ibrahim, ang mali. Bakit? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Alam mo naman na hindi nagsasalita itong mga ribulto. Bakit mo ipapatanong sa amin? Nakuha nyo? Ikaw yung mali, Ibrahim. Bakit? Kasi hindi nagsasalita itong mga ribulto. Bakit mo kaming uutusan na tanungin itong mga ribulto? Ikaw yung mali. Diba? Binaliktad nila yung ano, di ba? Kasi mapapahiya sila. Una, naniwala sila. Oo nga, no? Itong mga ribulto, bakit natin sinasamba? Bakit natin tinatakdis? Bakit natin binibigyan ng pagpugay itong mga ribulto? Pero umiling sila, mali ka Ibrahim, kasi hindi naman nagsasalita ito eh. Bakit natin tatanungin? So dito na pumasok yung sinabi ni Ibrahim. Dito na pumasok ang kanyang da'wa. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'aw wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ngayon, alam niyo pala sa mga sarili niyo na hindi nakakapagsalita, hindi niya na ililigtas ang kanyang sarili at kailangan pa siyang tulungan itong mga Diyos-Diyosan ninyo, bakit niyo sinasamba? Maliban kay Allah. Bakit niyo ito sinasamba? Maliban kay Allah na kung saan la yanfa'ukum, hindi nakapagbibigay kabutihan sa inyo. Wala yadurrukum, hindi nakapagbibigay ng kasamaan sa inyo. Uffil lakum.
isang napakalinaw na kaligawan ang meron kayo sa pamamagitan ng pagsamba ninyo maliban kay Allah. Afala ta'qilun. Hindi nyo ba ginagamit, sinabi ni Ibrahim, ang inyong mga isipan? Afala ta'qilun? Bakit hindi nyo ginagamit ang inyong mga utak? Fa'aqbalu ilayhi yazifun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Sinabi pa ni Ibrahim, bakit nyo sinasamba itong mga ribulto na mismo kayo ang gumagawa? Wallahu khalaqakum. Samantalang si Allah naglikha sa inyo, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala naglikha sa inyo at sa mga ribulto na sinasamba ninyo. So doon na pumasok yung da'wa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. So instead na maniwala sila, magpakumbaba sila, tanggapin nila yung katotohanan, nang ibabaw ang kanilang pagmamataas, gumamit sila ng gahas. Dahil sila ay may kapangyarihan, pwede lang patayin si Ibrahim na lang, yun ang kanilang ginawa. So ito yung palaging teknik, ito yung palaging ginagawa ng mga taong may nasa kapangyarihan, pero pag natalo mo sa pakikipag-usap, gagamitin na yung pwesta niya para ikaw ay magapi. Para ikaw ay matalo nila. So instead na maniwala sila, sila ay nagplano na patayin na lang si Ibrahim alayhi salatu wassalam. So ano yung plano nila kay Ibrahim alayhi salatu wassalam? Gumawa sila ng isang napakalaking, kasing laki ng gusali na puno ng mga panggatong. Malaking gusali na puno ng panggatong na apoy. So ibig sabihin, ang paraan ng pagpatay nila kay Ibrahim, pagsunog. So gusto nilang sunugin si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Nakuha nyo kung gaano ka-risk, kadelikado yung ginawa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nauwi siya ay papatay nila sa pamamagitan ng pagsunog. Kasi si Ibrahim, sinabi natin kanina, hindi siya re-recognize ng mga tao doon. Yung mga tao, yung mga sumasamba sa mga ribulto, sila yung mas nasa kanila yung kapangyarihan. So napahiya sila sa ginawa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Instead na maniwala sila, papatay na lang nila si Ibrahim para mawala yung kanilang kahihiyan. So ito yung kaparaanan ng mga taong duwag. Nakuha nyo? Ang taong duwag, ang totoong duwag, yung taong hindi tumatanggap ng katotohanan. Ang mga matatapang ay yung mga taong nagpapakumbaba. Kapag siya ay natalo, nalaman ng katotohanan, siya ay magpapakumbaba at tatanggapin niya yung katotohanan. Yun ang taong matapang. Yung mga taong duwag, palagi siyang nagtatago sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan, upang pagtakpan ng kanyang pagkakamali. Sinabi sa Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na inihanda namin ang impernong apoy sa kabilang buhay. Para saan? Sa mga taong meron silang puso pero hindi nila ginagamit. Meron silang pandinig pero hindi nila ginagamit. Meron silang paningin na hindi nila ginagamit. Balhum adal. Ulaika kal an'am. Sila ay katulad ng mga hayop. An'am. Balhum adal o mas ligaw pa sa hayop. Qalu harriqu wansuru alihatakum. Sinabi nila, sunugin natin si Ibrahim. Wansuru alihatakum. Tulungan ninyo ang inyong mga ribulto. Subhanallah. Tulungan ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. In kuntum fa'ilin. Kung kayo ay tunay na deboto, naniniwala sa ating mga ribulto na sila yung Diyos, ngayon kailangan nila ng tulong. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pagsunog kay Ibrahim. Subhanallah. Anong klaseng Panginoon ito, bro? Kailangan tulungan. Nakita niyo yung sinabi nila, wansuru alihatakum, tulungan ninyo ang inyong Diyos. Kung kayo ay tunay na deboto, kung kayo ay tunay na nagtatanggol sa inyong mga Diyos-Diyosan. So anong ginawa nila? Gumawa nila napakalaking apoy na kung saan doon nila itatapon si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qalu bnu lahu bunyanan. Kayo ay gumawa ng isang napakalaking gusali na apoy, fa'alquhu fil jahim, at itapon niyo dito si Ibrahim alayhi salam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. At yung apoy na ginawa nila, tinapon nila doon si Ibrahim alayhi salatu wassalam, ay ginawang malamig ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang malamig, kasi kung malamig lang, hindi pa rin maayos kay Ibrahim. Kasi pag masyadong malamig, nakakamatay. Bardan wa salaman, isang malamig at mayroong kapanatagan kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Nakita niyo kung paano tinulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim? Hindi siya gumamit ng tubig. Di ba?
Yung mismo yung apoy nag-adjust. Bakit? Sino naglikha ng apoy? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kakailangan pa ni Allah ng tubig para patayin yung apoy? No. Hindi kailangan ni Allah ng tubig, paulanin para mawala yung apoy. Yung mismo yung apoy, ang uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mag-adjust, maging malamig ka kay Ibrahim at kapaki-pakinabang, panatag kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kulna ya naru kuni bardan. Alam natin sa yung apoy, ang kanyang katangian nakakasunog. Pero si Ibrahim hindi na nasunog. Kahit isang balahibo ni Ibrahim hindi nasunog ng apoy. Kumbaga naging mas maano pa sa aircon eh. Kasi yung aircon, masyadong malakas, malamig, hindi maganda. Ito, sakto lang yung lamig at ito nakakapagbigay panatag kay Ibrahim alayhi salat. Kul na ya rukuli barda wa salaman alayhi wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, gusto nilang samantalahin ang pagpatay kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pero yung plano nila, sila yung naging talunan sa kanilang ginawa. Bakit? Ang pinakamalaking talunan, yung mga taong hindi naniwala sa nag-isang Diyos. Yung hindi pagkasunog ni Ibrahim, alayhi salatu wassalam, hindi nila nasunog si Ibrahim, hindi lang yung talunan na sinasabi dito eh. Ang tunay na talunan, yung taong nakita na yung katotohanan, hindi na tinanggap. So yun ang sinabi ni Allah, sila yung talunan. Ano nangyari? Hindi sila naniwala kay Ibrahim alayhi salatu wassalam sa panghihikayat ni Ibrahim. Sino bang talunan? Si Ibrahim o sila? Bakit? Kailangan ba ni Ibrahim ng tao? Kailangan ba ni Ibrahim ng mga Muslim? Hindi. Si Ibrahim ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapaliwanag ng tunay na relihiyon. So ibig sabihin, ikaw yung nangangailangan ng relihiyon. Ikaw yung nangangailangan kay Allah. Ikaw yung nangangailangan ng Diyos. Kapag hindi ka naniwala sa nag-iisang Diyos, sino magiging talunan? Ikaw, sarili mo. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا وَحَرِّقُوا. Wala silang naisagot kay Ibrahim alayhi salatu wassalam, maliban lang na sila ay nagsasabi na patay na lang si Ibrahim. O di kaya sunugin na lang si Ibrahim. Pero hindi nila nagawang sunugin si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Rawal Imam al-Bukhari an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, isa sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ano yung sinasabi ni Ibrahim nung siya ay nasa kasagsagan ng nasa gitna ng apoy? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ito, tinuro sa atin ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ating propeta Muhammad, kapag tayo ay nakakaramdam ng pagsubok sa buhay, ito dapat ang ating sinasabi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ano ibig sabihin? Sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala, wa ni'mal wakil, at siya yung sapat na si Allah na tagapagpangasiwa sa ating mga kalagayan. Ibig sabihin, pinapaubaya mo ang kalagayan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon ang ginawa ni Ibrahim. Siya ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinaubaya niya ang kanyang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. At ito rin yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay takutin ng mga Hudyo, innan nasa qad jama'u lakum. Tinakot nila si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao ay nagtipon-tipon para patayin si Muhammad alaihi salatu wasallam. Fakhshawhum. Tinakot nila, fazaduhum imana. Pero hindi sila natakot, mas lalo pa silang lumakas. Mas lalong lumakas ang kanilang paninindigan. Ganito yung mga taong may tiwala kay Allah. Mga taong tunay ang kanilang paniniwala, imbis na matakot sila, lalo silang tumatapang. Kasi bakit? Hasbunallah. Sapat na si Allah, ang aming tagapagtanggol. Wa kana Allahu ma'a Ibrahim wa alqa fi qulubi ad-dab wal hayawanat ash-shafaqa 'ala Ibrahim. Sa panahon na si Ibrahim alayhi salatu wassalam ay tinapon nila doon sa apoy, fa'alqa fi qulubi ad-dawab wal hayawanat ash-shafaqa. Naawa yung mga hayop kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hina khalat qulubul bashar adh-dhalimin minha. So lahat ng mga tao doon, pinag-isa nila si Ibrahim, yung mga hayop nagkaroon ng awa kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Anong ginawa ng mga hayop? Sinusubukan nilang patayin yung apoy. Hadhihi dawab hawalat hadhihi dawab itfa'un nar illa al-wazag. Itong mga hayop na to, lahat ng klase ng mga hayop doon, gusto nilang patayin yung apoy, maliban lang yung butiki. Ito sa hadith ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong ginawa ng butiki? Itong butiki na to no? Ito, nabanggit ito sa hadith ng Rasulullah sa Bukhari o Muslim. Umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil wazag. Iniutos ng Rasulullah ang propeta Muhammad na patayin yung butiki. Bakit? Kasi yamfuku ala Ibrahim alayhi salam. Imbis na patayin niya yung apoy, lalo niyang pinapalakas
Diba? Yung mga hayop, gusto nilang patayin yung apoy, pero yung itong butiki na to, siya lang nag-iisang hayop na kung saan gusto niyang palakin pa yung apoy. Subhanallah. Hayop talaga. Inna Ibrahim lamma ulqiya fin nar lam yakun fil ardi dabbatun illa atfa'an nar. Nung tinapon si Ibrahim alayhi salatu wassalam sa apoy, walang anumang gumagapang sa lupa na kung saan pinapatay nila yung apoy kay Ibrahim. Tinutulungan nila si Ibrahim. Maliban lang itong butiki na ito. Fa innaha kanat tanfukhu alayh. Pinapalakas pa yung apoy. Kaya inutusan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pumatay ng butiki. Ano yung paraan? Isang beses. Sinabi ng Rasulullah, "Man qatala wazaqatan darbatal ula, falahu mi'at hasana." Kung sino man ang pumatay ng butike sa isang palo lang, meron siyang 100 na kabutihan. Isusulat sa kanya, Allah. Ala, ang ganap na kayo, bro. Kasama doon yung mukhang butiki. Kasama yung mukhang butiki daw. Yung mga, subhanallah. Isang palo pero pag dalawang palo, mababawasan yung imbis na madagdagan yung gantimpala, mababawasan, bro. Kailangan one-time hit. Sa tuwing dumadami yung palo mo, lumiliit yung gantimpala mo. Subhanallah. Kahit butiki yan, bro, kailangan patayin mo ng maayos na paraan. Subhanallah. Isang palo lang, hindi yung 100 times. Kasi kung isipin natin, sa panahon na yon, si Ibrahim, wala lang digtas. Biruin mo, itatapong ka sa apoy. Diba? Pero, sa isip natin, pag sa ganong sitwasyon, wala nang ligtas si Ibrahim alayhi salatu wasalam. People power na eh. Lahat nagtipon-tipon sila, hanggang sa nakaipon sila na napakalaking gusali na lahat panggatong at itatapon doon si Ibrahim. Sa isipan natin, wala nang ligtas si Ibrahim. Pero, kung ang puso ang titingin, subhanallah, nandyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito yung pinapahiwatig ng Quran. Yung imposible, magiging posible. Kasi ang Quran, bro, ang kinakausap niya, hindi ang isipan natin. Ang puso natin, bro. Kasi kung ang isip ang pairalin natin, di ba? May makikita ito sa Quran, parang imposible ito Pero posible. Nakita natin yung kay Ibrahim alayhi salam. Yung apoy mismo ang naging malamig para sa kanya. Ma yaftahillahu, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin, fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Napakasarap pakinggan, bro. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag si Allah ay binuksan sa iyo ang kanyang habag at awa, fala mumsika laha, walang makakapigil. Kahit sino mang nilalang sa mundong ito, walang makakapigil doon. Kahit magtipon-tipon ang lahat ng tao sa mundo, kapag ang isang bagay na tinakda na gustong ibigay sa iyo ni Allah, makukuha mo. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. At kapag ito ay hindi itinakda ni Allah para sa iyo, walang sino mang tao na makapagbibigay sa iyo nito. Ganun mismo ang nangyari kay Ibrahim. Yung habag ni Allah kay Ibrahim, dahil siya ay nagtiwala, nagtawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala, binigay ni Allah ang kanyang awa kay Ibrahim at nakuha niya, walang nakapigil sa kanila. Walang nakapigil kay Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim yatabarra'u min qawmihi wa yufariquhum. Si Ibrahim alayhi salatu wassalam, anong nangyari? Nagkaroon sila ng malaking away, sinunog nila si Ibrahim. Wala na siyang hihintayin pa na pag-asa na sila ay maniwala kay Allah. Ibig sabihin, binigay na ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat, binigay na ni Ibrahim alayhi salatu wassalam lahat ng kanyang makakaya na sila ay hikayatin sa Islam at hindi sila naniwala kay Allah. Ano ginawa ni Ibrahim? Yatabarra'u min qawmihi wa yufariquhum. Hana waqtul mughadara. Hindi kayo maniniwala kay Allah, ito na yung time na wala na akong pananagutan sa inyo. Ibig sabihin, na iparating ko na ang Islam, hindi kayo naniwala, kayong bahala sa sarili ninyo. Wasalat al-alaqa bayna Ibrahim a.s. ila tariqin masdud. So hindi na naniwala na natiling kuffar ang mga taong nasasakupan ni Ibrahim. Saan? Saan to? Saan lugar to? Sino nakakaalala? Sa Iraq. Dito nagsimula yung da'wa na sa Iraq, di ba? So ngayon, inutusan si Ibrahim
na umalis na sa Iraq, maghijra. Si Ibrahim yung sabihin natin, pinakaunang naghijra para sa Islam, para sa da'wah. Iniwan niya ang kanyang lugar kung saan dun siya lumaki, ang kanyang pamilya, ang kanyang ama, lahat ng kanyang mga ari-arihan, iniwan niya para sa da'wah. So si Ibrahim alayhi salatu wasalam yung kauna-unahang naghijra para sa da'wah. Ibrahim yatabarra'u min qawmihi. Ibig sabihin, humiwalay na si Ibrahim alayhi sa kanila. Nagkaroon na tayo ng gap. Meron na tayong gap sa isa't isa dahil kaaway kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at kaaway ko rin kayo. Lahat ng kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala magiging kaaway ko rin. Ganun yung loyalty. Al-wala wal-bara. Al-wala, yung loyalty mo kay Allah. Kung sino yung taong kinakagalitan ni Allah, dapat doon kagalit. Kung sino yung taong gusto ni Allah, dapat sila yung dapat mong mahalin. So yun yung sinasabing al-wala wal-bara. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Ngayon, iiwanan ko na kayo. Khalas. Finish na ang aking mission. Nagdawa na ko sa inyo, hindi kayo naniwala. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Iiwanan ko na kayo. Pati na yung mga ribulto na sinasamba ninyo. Wa'adu Rabbi, ako inanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, alla akuna bidu'ai Rabbi shaqiyya. Na kung saan tanggapin ni Allah ang aking pagsisikap, ang aking panalangin. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun. Sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama at sa kanyang mga nasasakupan, ako ay wala nang pananagutan sa inyo. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Maliban lang si Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya yung naglikha sa akin at siya nagbibigay sa akin ng gabay. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. At ito yung iniwan nila sa kanila. Ito yung iniwan ni Ibrahim hanggang ngayon. Ito yung kalimat tawhid. Yung kalima na walang dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung last na iniwan ni Ibrahim sa mga taong nasasakupan niya. At hanggang sa panahon natin ngayon, binibigkas natin yung salita na walang dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. Kailangan natin intindihin ito ng maayos, ha? Kasi patungkol to sa al-wala wal-bara. Kasi yung iba, bro, pagkaintindi nila sa al-wala wal-bara, yung mga taong hindi naniniwala kay Allah, dapat natin saktan. Hindi yung ganun. Pakinggan natin yung ayah, sinabi ni Allah, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. Katotohanan na mayroong katangian si Ibrahim na dapat ninyong tularan. Walladhina ma'ahu, kasama ang kanyang mga kasamahan na niwala sa kanya. Anong katangian na ito? Qalu liqaumihim, sinabi niya sa kanyang mga tao, sa mga taong hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, inna bura'u minkum. Kami ay wala ng pananagutan sa inyo. Ibig sabihin walang pananagutan, wala na kaming pananagutan sa kabilang buhay dahil na iparating ko na ang kadakilaan ni Allah subhanahu, inna bura'u minkum. Meron na tayong gap, yun ang ibig sabihin nun. May gap na tayo sa isa't isa. Wa mimma ta'buduna min dunillah, at meron na tayong gap sa isa't isa at sa inyong mga sinasamba. Kafarna bikum, tinatanggi namin ang inyong mga Diyos-Diyosan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda, at naging malinaw na, naging hayag na ang pag-aaway-away natin sa pagitan natin, wal bagda, at puot, abadan, kailanman. Pag yung mga hindi malalampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nanatili sila sa hindi paniniwala at sila ay nakikipag-away sa atin patungkol sa relihiyon, ito yung dapat nating stand. Al-mawqif natin, wabada bainana, magiging malinaw na ang ating pag-aaway-away at galit sa bawat isa. Abadan, kailanman. Hatta tu'minu billah, hanggat kayo ay hindi maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Illa qawla Ibrahim li abi, at hindi lang natin tutularan yung sinabi ni Ibrahim. Ito lang ang sinabi ni Allah. Nung sinabi niya na la'astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min shay. Yung la'astaghfiranna, nung hiniling niya ng kapatawaran sa kanyang ama. Diba na-discuss natin yon na mga last topic natin, na si Ibrahim naghiling ng kapatawaran sa kanyang ama na kafir. Yun lang ang hindi natin gagayahin. Bakit? Kasi sa time na yon, hindi pa naging malinaw kay Ibrahim ang akida, yung paniniwala ng kanyang ama.
Wa ma amliku laka min Allahi min shay. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Kami ay tunay na nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanya kami kumukuha ng tulong. Anong naintindihan natin dito? Al-wala wal-bara. Yung loyalty kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, doon lang tayo magagalit sa mga taong galit kay Allah at galit sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Nuhibbu man yuhibbu Allah. Mamahalin natin yung mga taong mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino? Itong mga hindi naniniwala kay Allah ay magkakaroon tayo ng gap sa pagitan natin. Nakuha nyo? Ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin yung mga taong kafir, hindi natin kakausapin? Hindi. Sinabi ni Allah, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hindi pinagbabawal sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa mga taong hindi nakikipaglaban sa inyo patungkol sa relihiyon. Wa tuqsitu ilayhim at maging makatarungan kayo sa kanila. Ibig sabihin, itong sinabi ni Ibrahim na salita na magkakaroon tayo ng away o gap sa pagitan natin, ito yung mga taong kumakalaban sa Islam. At yung mga taong nananahimik, hindi naman kumakalaban sa Islam, pero hindi sila naniwala kay Allah, pero hindi sila nakikipag-away, hindi pinagbawal sa atin ni Allah na makipag-ugnayan o makipag-usap sa kanila o makipag-transaksyon sa kanila sa mabuting paraan. Wa tuqsitu ilayhim. Ito yung ibig sabihin, yung mga taong hindi nakikipag-away, pwede natin kausapin. Bakit? Ipaparating natin ng Islam. At sinabi ni Allah, kapag naiparating natin ng Islam, asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda. Malay natin, pag naiparating natin ng Islam, yung galit sa pagitan nyo, yung gap sa pagitan ninyo dahil sa magkaiba kayo ng relihiyon, mapalitan ng pagmamahal dahil siya ay pumasok sa Islam. Ito yung katangian ni Ibrahim a.s. na dapat natin tularan. Ibig sabihin nun, makikipag-away tayo, bro. Sinabi dito, La yanhakumullah, hindi sa'yo pinagbabawal ni Allah na makipag-usap o makipag-ugnayan, pakitaan ng napakagandang pakikitungo itong mga taong hindi naniniwala kay Allah na hindi naman nakikipag-away sa'yo. Pero yung mga taong nakikipag-away sa'yo na gusto kanilang sakupin at gusto kanilang patayin o di nga makikipag-away sila para ikaw ay tumalikod sa Islam, ito yung dapat na stand mo. Hindi ka susuko. Kung ganyan ang stand ninyo, ang gagawin mo yung stand ni Ibrahim. Wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Kung ganon, naging hayag na ang pakikipag-away at puot sa pagitan natin. Al-mufasala wal baraa ba'da daw wal balag. So, nagkaroon na ng gap. So, pag nagkaroon na ng gap, dahil si Ibrahim, nag-iisa siya at konti lang yung mga naniwala sa kanya, ang ginawa ni Ibrahim, umalis siya sa Iraq. Umalis siya sa Iraq at siya ay pumunta sa Palestine. Dito siya nagda'wa sa Palestine. Na tinatawag ngayon na, kailan natin na Palestine, di ba? Jerusalem. Wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhaf. Ito pa yung sinabi ni Ibrahim sa kanila. Sapagkat si Ibrahim, tinatakot nila kung ano-ano ang sinasabi nila kay Ibrahim, wa kayfa akhafu ma ashraktum. Sinabi ni Ibrahim sa kanila, paano ako matatakot sa mga ginagawa ninyo na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Na kayo na hindi naman natatakot, na kayo ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ibig sabihin, paano ako matatreat? Sabi ni Ibrahim, paano ako matatakot sa inyo sa inyong mga pananakot sa akin? Na gusto niyo gusto niyo akong patayin o anong gagawin niyo sa akin? Paano ko matatakot sa inyo? Samantalang kayo ay hindi natatakot na kayo yung nasa mali at ako yung nasa tama. Fa'ayul fariqayn yahaqqu bil amn. Ang tanong ni Ibrahim, saan sa dalawang grupo na to ang deserve niya yung amn, yung kapanatagan? Sa mga taong hindi naniniwala o sa taong naniwala kay Allah? Ang sagot, sa mga taong naniwala kay Allah, nasa kanila ang tunay na kapanatagan. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Yung mga taong naniwala kay Allah at hindi nila hinaluan ng shirk ang kanilang paniniwala, sila yung mga taong nasa kapanatagan, wa hum muhtadun, at sila yung nananatili sa tamang landas. Ibrahim yuqarrir qa'idat al-amn wal khawf
wajjaha Allah Ibrahim ila al-ardil muqaddasah. Ngayon, si Ibrahim alayhi salatu wassalam, inutusan ni Allah na mag-migrate sa al-ard al-muqaddasah na kilala natin na Palestine. Fa'amana lahu Lut, at nung nag-migrate siya, sumama sa kanya si Lut alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin, sa panahon na nagdadawa si Ibrahim sa Iraq, nandun si Lut. At isa sa naniwala sa kanya ay si Lut alayhi salam. Isa ring propeta ni Allah na naging propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amana lahu Lut. Yung lahu doon, ibig sabihin sumama. Magkaiba yung fa'amana bihi, fa'amana lahu. Ibig sabihin ng fa'amana lahu, sumama sa kanya. Sumama. Fa'amana bihi, o pag sinabing amana bihi, naniwala sa kanya. So dito, sa aya na to, ibig sabihin dito, fa'amana lahu Lut, sumama si Lut kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sinabi ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, ako ay maglalakbay kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama si Lut alayhi salatu wassalam. Wa alan Ibrahim al-ijra ila al-ard al-muqaddasah wa dhalika fi qawlihi inni muhajirun ila rabbi. Ako ay magmamigrate o maglalakbay patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin. At niligtas namin si Lut at si Ibrahim at inutusan namin sila na pumunta sa Palestine. Barakna fiha lil alamin, ng kung saan ang Palestine na binigyan namin ng biyaya. So pinuno namin ng biyaya ang lugar ng Palestine. Dito na tayo magtatapos, no? Dito sa pagmamigrate. Inshallah sa next meeting natin, transfer na tayo sa Palestine. So dito naman magsisimula ang da'wa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam sa Palestine, na kung saan tinatawag na Jerusalem. Diba? So inshallah, in kana fil umri baqiyah, kung mayroon pa tayong natitirang buhay, sa next Thursday, doon na tayo sa Palestine. Inshallah. Jazakumullahu khairal jaza. Kung sino may mga katanungan,